Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa New Bataan sa Compostela Valley at makakausap po natin sa telepono ang ating saksing si Jiggy Manicad. Jiggy, kamusta na dyan? Umuulan pa rin ba? Vicky, malakas na pagulan nga ang naranasan ng mga residente dito sa New Bataan, Compostela Valley. At ito'y matapos lamang kami mag-live kanina sa 24 oras o halos sa kasabay ng aming live report. Napakalakas na pagulan at ito nagdulot ng panik sa mga residente na talagang inabutan din namin na yung iba'y nagtatakbuhan, makalayo lamang sa New Bataan, iba'y nakasakay sa mga motorsiklo, yung iba'y sumasabit sa mga truck at kung anuman ang kanilang masasakyan, makalayo lamang ng New Bataan o pati na sa bayan ng Compostela. Napakalakas na pagulan ng aming nasalubong sa daan at halos zero visibility. Kaya naman isa nga sa pangamba doon, maging yung aming team ay nangamba na merong malaking tulay na maaari naming hindi matawid kung sakaling aapaw ito. Sa kabutihang palad naman ay nakatawid kami ng maayos. Bagamat sa aming base sa aming obserbasyon ay napakaraming residente yung naglalakad pa rin para lamang makalabas ng Compostela Valley. Ito'y grupo-grupo, no, marami sila at karaniwan na merong mga nagsasakay sa kanila ng mga truck na mga truck na malalaki, pero sa pagkakataong ito sa sobrang dami nga ng mga residente na lumalabas ay hindi pa rin nagkakasya mga ito. Pero sa ngayon ay nung pinakahuling namin ay medyo malakas pa rin yung pagulan. Kaya naman ito ang nagdudulot ng takot sa mga residente na maulit muli yung flash flood na nangyari noong isang araw. Vicky? Jiggy, ilarawan mo na nga sa amin yung mga nasaksihan nyo ngayong gabi, no, na paglikas daw ng mga residente dyan dahil nga sa ulan. Mistulang exodus ito, Vicky. Talagang lahat ng madadala nila kahit kung ano man ang gamit na mabibitbit nila. Yung nakita natin dito, may mga sanggol pa na dala-dala sa kabila ng malakas na pag-ulan. At ito nga ay grupo-grupo ng mga pamilya, minimum na nakikita natin bilang mga 10 pamilya, isang grupo, ganun sila karami. Yung iba may mga pagkakataon na sumasakay sila, sumasabit sila sa truck na dumadaan at ito yung mga ginagamit pang karga ng saging. Yung iba naman ay na gumagamit ng kanilang mga motorsiklo at nakikita natin hindi bababa sa 5 ang laman ng isang motorsiklo para lamang makalikas. Kaya ito yung malakas sa pagulan ngayong gabi na hindi na sinabi kasi nung tinanong natin yung Pag-asa kanina ay hindi raw nila nakikita na uulan pa dahil maaraw na buong araw ngayon ay biglang umulan. Kaya ito yung nagdulot ng takot sa mga residente na baka maulit pa yung pagbaha sa lugar ng New Bataan. Pero Jiggy, ito na ba yung pinaka-grabeng naranasan nilang pagbaha? Oh, Vicky, at ito yung pinaka-grabe dahil sanay daw sila sa bagyo, sanay sila makaramdam ng bagyo, ng hagupit ng bagyo. Pero ngayon lang nila na-experience, kahit yung alkalde nila na doon na lumaki, ngayon lang nila naranasan na bahain ng putik at mga troso yung kanilang lugar sa New Bataan. At isa nga sa mga sinisisi ng mga ilang residente na nating nakausap ay yung dating mga illegal logging at yung mga mining na nangyayari. Actually, Vicky, dyan sa lugar na yan, meron din mga nagkakwari. Kaya talagang halo-halo yung ginagawa dyan sa mga kabundukan. At ang problema, yung pinanggagalingan noong mga putik ay isang barangay na bulubundukin din na ang ibaba ay yung mismong bayan sa New Bataan na partikular yung barangay ng Kabunyangan. All right. Sige, maraming salamat sa iyo, Jiggy Manicad. Ingat ka.